Nagawang gawin ng Ukraine ang isang bagay na di kayang gawin ng karamihan sa Air Force kahit sa 10 taon. Magdodonate ang Norway ng 6 na F-16 sa Ukraine. Unang beses sa kasaysayan, isang F-16 pilot ang nakabagsak ng 6 na cruise missiles sa isang pasada. Noong Agosto 2024 natanggap nila ang unang 6 na F-16 fighter jets. Maliit na fleet na sinabing huli at kulang pa. Pagdating ng Oktubre 2025, ang mga parehong jet na iyon ay lumilipad na ngayon sa 80% ng lahat ng combat missions ng Ukrainian Air Force. Kakaunti na lang ang jet na sumusuporta sa air war ng Ukraine kontra Russia, kaya lalong nakakabaliw ang sitwasyon. Ukrainian na piloto nagtala ng world record sa pagbagsak ng 6 na Russian cruise missiles. Sa isang misyon, 4 gamit ang missile, 2 gamit ang kanyon. Nagawa niya ito nang hindi sinasadya. Natamaan ang 2 target sa isang putok ng baril. Hindi lang ito tungkol sa mga jet, kundi kung paano ginamit ng Ukraine ang isang sandatang dapat simboliko lang, pero ginawa nilang gulugod ng depensa nila. Ngayon, may bagong sandata na ang F-16 kaya nagbago lahat. Kaya magsimula tayo sa simula. Dahil para maintindihan kung gaano ito kalaki, kailangan mong malaman kung saan nagsimula. Nagsimula ang Ukraine noong Agosto ng 2024 at ang pagdating ng mga F-16 sa Ukraine ay isang malaking bagay. Inabot ng ilang taon ang negosasyon. Nagsimula ang usapan noong Pebrero ng 2022 eksaktong nang salakayin ng Russia. Naaprubahan lang ito noong Agosto 2023 nang payagan ni Pangulong Biden ang paglilipat. Hindi pa rin nagbibigay ang United States ng F-16 sa Ukraine. Pinayagan lang ang NATO allies magpadala ng sarili nilang eroplano. 4 na bansa ang tumugon. Nauna ang Netherlands at Denmark. Sumunod ang Norway at Belgium. At nangakong magbibigay. 79 F-16 jets ang in-order. Pero 2,024 plano ng Ukraine na makakuha ng hanggang 20 jets bago matapos ang 2,024. Ngunit hindi ito sapat laban sa isang superpower. Ang mga F-16 na ito ay hindi bago. Hindi Block 70 na may upgrade ang nakuha ng Ukraine, kundi Legacy Block 10 at 15 lang. Mga luma at nakatambak noon. Unang lumipad ang F-16 noong dekada 70. Pero hindi ibig sabihin na lipas na ang sistema nito. Nasa 2,000 F-17 pa ang aktibong lumilipad sa 25 bansa at mahigit 4,000 na ang nagawa. Ang jet na ito ay naranasan ng gamitin sa labanan sa Iraq, Balkans, Afghanistan, Libya at Syria. Kaya napatunayan na itong epektibo at gumagana. Nang malaman ng mga tao na makakakuha ang Ukraine ng lumang jet, iba-ibang reaksyon ang lumabas. Sa kabilang banda, malaking tagumpay para sa Ukraine ang pagtanggap ng F-16. Mahusay naglahad ng buod ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Lithuania nang dumating ang mga jet sa X. Napatunayan na posibleng makuha ng Ukraine ang F-16 na dating imposibleng akala. Umasa ang depensa na matutulungan nito ang Ukraine labanan ang air supremacy ng Russia sa Black Sea. Pero walang nakakaalam na maaari pala itong maging game changer. Una sa lahat, kailangan ng Ukraine ng mga piloto na marunong magpalipad ng mga ito. Sa kabutihang palad, matagal nang sinasanay ang mga Ukrainian na piloto sa kanluran bago dumating ang mga jet. Sumailalim sila sa pagsasanay sa Denmark at Estados Unidos. Mula sa mga theoretical na lektura hanggang sa paggamit ng simulator. At hindi lang mga piloto ang nagsanay. Pati na rin ang mga maintenance crew ay kasabay nilang nagsanay. Dahil hindi mo mapapalipad ang jet kung hindi mo ito kayang ayusin. Kinumpirma ng White House noong Hulyo 2024 na magpapalipad na ang Ukraine ng F-16 ngayong tag-init at natupad ito. Walang nag-akala sa sumunod. Noong Disyembre 13, 2024 muling naglunsad ng malawakang pag-atake ang Russia sa Ukraine. Madaling araw, halos 200 strike drones, 70, 4 cruise missiles, at ilang ballistic missiles. Isang piloto ng F-16 ng Ukraine na tinatawag na A sa mga panayam ang naka-duty noon. 30 taong gulang si A, dating piloto ng MiG-29. Siya ang unang nagpalipad ng eroplano nang tumunog ang alarma. Dalawa pang piloto ang nasa lupa. Sinisimulan ang kanilang mga jet, pero ang mga cruise missile ay gumagalaw ng mga 400 knots o 700 at 40 kilometro bawat oras. Wala talagang gaanong oras. Inakay siya ng ground control sa mga target. Binuksan niya ang radar, inihanda ang sandata, at handa siyang pabagsakin ang anumang ipadala ng Russia. Halos imposibleng harapin ng direkta ang cruise missile.
kaya kailangan siyang idirekta ng ground control sa likod nito. Mas mabilis siya sa missile at kaya silang habulin mula sa likod. Nalock niya ang paparating ng mga missile at ginamit ang kanyang mga sandatang panghimpapawid. Nagpaputok ng 4 na AIM-100 at 20 na missile. 4 na Russian cruise missile ang napabagsak. Nakita ko lahat ng pagsabog, sabi niya. Pagkatapos, pinanood ko yon, parang sa pelikula. Pero nagkaproblema siya pagkatapos noon. Naubusan na siya ng mga missile, kaya pinabalik siya ng ground control sa kanyang patrol area. At doon siya muling tinawagan ng ground control. 2 Russian cruise missile ang patungong Hilaga sa Kiev mula timog. Kadalasang sinasabi ng mga piloto, "Pasensya na, naubusan na ako ng missile, uuwi na ako." Pero hindi niya ginawa ito. Naalala niya ang natutunan niya sa pagsasanay sa Estados Unidos. Tinuruan ba siyang gumamit ng F-16 baril para pabagsakin ang mga target sa himpapawid ngayon? Theoretical lang iyon, na practice sa simulator, at ilang piloto ng Ukranya ang sumubok sa labanan pero nabigo. Nagpasya siyang subukan ito mismo. Napagtanto ko, naubos na ang mga missile ko. Pero hindi naman tuluyang walang armas ang jet ko, sabi niya. May 61 Vulcan akong baril, 20 at 500 at 10 bala. Wala pang naitabla ang F-16 sa cruise missile o target sa himpapawid gamit ang baril nito noon. Sinabi niya sa ground control na handa na siyang harapin ang 2 cruise missile. Inakay siya sa mga target. Gaya ng dati, kailangang lumiko at ilock mula sa likod. Ngunit may hamon dito. Maliit ang surface area ng cruise missile. Para tamaan mo ang isa gamit ang baril, kailangan mong lumapit ng husto. Mga 500 metro lang ang layo o mga 1,000 at 500 talampakan. Huminga ako ng malalim, humarap sa missile at piniga ang gatilyo. Naalala ko, ang 1 segundo ay parang isang buong buhay para sa akin. Nakita ko agad ang pagsabog at nalaman kong tinamaan ko ang cruise missile gamit ang 20 bala. Nakuha niya ang una, pero may isa pang missile papunta sa Kiev. Inayos niya ulit ang pagbaril. Nilapitan pa ang distansya, piniga ang gatilyo, isa pang pagsabog, isa pang tagumpay. Pagkatapos ng debrief, sinuri ng team ang jet at datos ng misyon. At doon nila natuklasan ang isang kamanghamanghang bagay. 6 na cruise missile ang napatumba niya. Hindi lang 5 noong araw na iyon. Yung ikalawang putok ng baril, tinamaan agad ang 2 missile. Wala pang nakagawa nito noon sa Ukraine. Sa buong mundo, wala pang nakabagsak ng 6 na cruise missile sa isang misyon tulad nito. Ayon kay Pilot A, nakaupo ako sa cockpit ng F-16 jet na ito. Proud at masaya ako na kaya na nating gamitin ang mga jet na ito para mapigilan ang mga missile at maging mas epektibo laban sa mga target na ito. Ito ang emotional na bahagi. Inialay ko ang flight na iyon kay Oleksiy Mes, kasamahang namatay. Napatay si Callsign Moonfish noong Agosto 26, 2024 habang pinipigilan ang airstrike ng Russia at napabagsak niya ang 3 cruise missiles at isang attack drone. Bago siya namatay, lumipad ako sa misyon na iyon kasama siya, sabi ni A. Pareho kaming nasa ere. Unang combat sortie ko sa Ukraine gamit ang F-16. Maayos ang takbo namin, pero ako lang ang nakabalik sa airfield matapos ang interception. Inalay ko ang flight na iyon para sa kanya at sa mga kasamahan naming nawala sa digmaan. Baka isipin mo na isa lang itong kamanghamanghang misyon o isang maswerteng araw. Pero sa totoo lang, hindi ganoon. Dahil noong Oktubre 25 ang mga F-16 ng Ukraine ay lumilipad sa 80% ng lahat ng combat sorties ng Ukrainian Air Force. Para bigyan ng perspektiba, maliit lang ang fleet at bilang ng F-16 pilots ng Ukraine. Ngayon, ang maliit na grupong iyon ang halos buong lumalaban sa himpapawid. Bumisita si AB, isang piloto, sa Mitchell Institute for Aerospace Studies at kinumpirma ito. Dating piloto ng MiG-29, ngayon ay F-16 na ang ginagamit niya. Sinabi niya na ang mga eskadron ng F-16 ng Ukraine ay nakapagsagawa na ng daan-daang matagumpay na air-to-air na labanan. Mabigat ang tungkulin ng F-16 sa pagharang ng Russian cruise missile at Shahid-type kamikaze drone. Matagal ng target ng mga drone at missile ang infrastruktura at sibilyan sa Ukraine. Pinipigilan ng mga F-16 ang mga ito. Pero hindi ito basta madaling gawain. Araw-araw, sinusubok ang mga piloto ng Ukraine ng elektronikong digmaan ng Russia. Sinabi ni AB sa Mitchell Institute na kailangan nila itong lampasan araw-araw. Dahil sa jamming, spoofing, at interference, pwedeng mawala ang komunikasyon, mabulag ang sensors, at ma-distort ang navigation system mo.
At pagkatapos, nariyan pa ang issue ng pagpapanatili. Ang F-16 fleet ng Ukraine ay mga lumang Block 10 at 15 na galing sa mga kaalyado. Kailangan ng tuloy-tuloy na piyesa, ekstrang bahagi, at technical na suporta para mapanatili ang kanilang paglipad. Tanging mga kanluraning kaalyado lamang ang maaasahang makapagbibigay niyan. Ang mga ground crew sa Ukraine ay nag-improvisa ng pagsasanay at lohistika upang mapanatili ang operasyon, kadalasan sa ilalim ng mahihirap na kondisyon na may limitadong suporta mula sa mga panlabas na kontratista. Nagagawa nilang gumana ito gamit ang Agile Combat Employment. Isang magarbong tawag lang dito, ikinakalat nila ang kanilang mga jet sa iba't ibang paliparan. Minsan ay sa mga payak lang na lugar. Pinapahirap nito sa Russia na sirain ang mga ito sa lupa. Kaya natutulungan ang Ukraine na magpatuloy kahit may airstrike. Malinaw na sinabi ni AB kung ano ang kailangan ng Ukraine ngayon. Block 70 F-16 at mas maraming mga misil, marami pang mga target na kailangang pabagsakin. Tinitingnan ng mga kaalyado ng NATO kung paano mapalawak ang fighter jet arsenal ng Ukraine. Ang pinakamalaking balita ay dumating noong Disyembre 2025. Lumabas ang mga larawan ng F-16 ng Ukraine na may bagong kagamitan na maaring magpabago sa bisa ng kanilang fighter jets. Ipinakita nila ang Advanced Precision Kill Weapon System 2 rockets o Advanced Precision Kill Weapon System. 2 sa madaling salita, ito ay mga 70mm laser-guided rockets at tunay na nagbabago ng laro ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit 4 hanggang 6 ang air-to-air missiles ng karaniwang Ukrainian F-16 loadout. Ang IM-100 at 20 AMRAAM ay halos $1,000,000 at ang Sham-X Sidewinder ay mga 500,000. Mahal ang mga iyon at hindi rin walang hanggan ang supply ng Ukraine ng mga ito. Ang isang Advanced Precision Kill Weapon System 2 rocket ay nagkakahalaga lang ng 20,000 hanggang 25,000 mga ika-4 ng presyo ng isang AMRAAM. Bukod pa dyan, mas marami kang madadala. Makikita sa larawan ang mga Ukrainian F-16 na may 2 LAU, isang tatlo, isa A rocket pods. Bawat pod ay may 7 rocket, kaya 14 lahat-lahat. Sa United States Air Force, may F-16 na namataan na may 6 na pod. Ibig sabihin, 42 rocket ang dala ng isang jet. Ngayon, bago ka masyadong ma-excite, may mga limitasyon din ang mga rocket na ito. Hindi sila fire and forget. Kailangan itutok or i-laser ang bawat target sa buong labanan. Kaya bumabagal ang action at mahalaga, hindi ka pwedeng makipag-dogfight sa mga rocket na ito. Epektibo lang sila laban sa mga drone at subsonic cruise missile o mga target na hindi gumagalaw o umiilag. Para sa misyon ng Ukraine, perpekto ito dahil gabi-gabi silang inaatake ng long-range kamikaze drone at cruise missile. Ang APKW, 2 rockets, ay nagbibigay sa mga piloto ng Ukraine ng murang bala laban sa banta. Kaya natitipid nila ang mahal na missiles para sa mas importanteng target. Pinapataas nito ang bilang ng target na kayang labanan ng bawat jet kada lipad. Lubhang kailangan ang mga rocket na ito sa puntong ito ng digmaan. Dahil ang mga pag-atake ng Rusya ay dinisenyo para pahinain ang depensa ng Ukraine, na ngayon ay labis ng nahihirapan. Ngayon, hindi na eksperimento ang mga rocket na ito. Mahigit 1 taon nang ginagamit ng United States Air Force ang Advanced Precision Kill Weapon System. 2 rockets laban sa mga Houthi drones sa gitnang silangan. Ang mga rocket ay pinaputok mula sa F-16, F-15 Strike Eagle at A-10 Warthog na patunayan ng gumagana ang sistema at mayroon na rin nito ang Ukraine. Kasulukuyang ginagawa ang mas pinahusay na bersyon na AGR-20F o Falco. Mayroon itong proximity fuse at pinahusay na mga algorithm para mas maging epektibo laban sa mga banta mula sa himpapawid. Di pa tiyak kung may access na ang Ukraine dito, pero kung meron, mas maganda na ngayon. Kailangan din ng Ukrainian F-16 ng Sniper Advanced Targeting Pod para magamit ang mga rocket na ito. May kamera ang mga pod na gumagana araw-gabi, kayang magmarka ng target gamit ang espesyal na laser, at nagbibigay ng Global Positioning System coordinates para sa guided na sandata. May mga larawan ng nagpapakita ng mga pod sa mga jet ng Ukraine. At hindi lang ito para sa mga rocket. Tumutulong ang sniper pod sa air-to-ground strike, reconnaissance, at may kakayahan din sa air-to-air detection. Gumagamit ng sniper pods ang Norway, Denmark, at Netherlands. At tumutulong din silang lahat sa Ukraine. Kung kailangan pa nila ng higit pa, pwede silang bumili ng kagamitan sa United States sa ilalim ng Prioritized Ukraine Requirements List o PURIL. Kahit hindi na libre ipamigay ng Amerika ang mga sistema,
Masaya pa rin silang ibenta ito. Lubos na nagpapasalamat ang Ukraine sa suporta, lalo na sa fighter jet. Ayon kay F-16 Pilot AB, pinahahalagahan namin ang tulong at mga kagamitang tulad ng F-16 Patriots, NASAMS, at IRIS-T. Lubos ang pasasalamat namin. Hindi ko alam paano tatakbo ang digmaan kung wala ito. Binigyang diin niyang pati mentalidad ay umuunlad, hindi lang kagamitan. Sinanay kami sa paraang kanluranin at mga taktika. Dinala namin ito sa Ukraine para ibahagi ang impormasyon, pagandahin at paunlarin ang Air Force namin. May isa pa siyang nilinaw. Lalong tumatagal ang digmaan. Kailangang magkaisa tayo sa depensa para maiwasan ang nangyari sa Ukraine. Magkaisa tayo, sabi niya. Mapayapa ang Ukraine. Kung may darating sa Ukraine bilang bisita, tatanggapin namin sila ng maayos at may tinapay. Pero kung may darating dito na may dalang espada, lalabanan namin sila gamit ang aming mga espada. Sa pagtanaw sa hinaharap, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang kwento. Mas marami pang jet ang darating. Mas maraming armas ang isinasama at mas maraming piloto ang sinasanay. Ang mga F-16 na sabi ng lahat ay kulang at huli na ay naging sandatang pinakakinatatakutan ng Russia. Iyan ang nangyayari kapag pinagsama mo ang teknolohiya ng kanluran at determinasyon ng mga Ukranyano. Patuloy na umuunlad ang kwento. Kaya siguraduhing nakasubscribe ka kapag nagdagdag ang Ukraine ng panibagong sandatang magbabago ng laro sa mga F-16 na ito. Kami ang unang magsasabi sa inyo tungkol dito. Isa sa mga problema sa paggawa ng mga ganitong video kung saan nagpapakita kami ng maraming drone strike kahit na walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming content. Nitong nakaraang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang tinanggalan ng kita ayon sa YouTube. Ang pagpapakita ang mga drone strike o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng modernong digmaan na nilalabanan at sinusubukang pagtagumpayan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang maipakita ang lahat ng ito at ito ang dahilan kung bakit inilunsad namin ang sarili naming plataforma, Basics Insider. Ginawa namin ito mula simula kaya wala kaming limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang mga drone strike namin, hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang mga base ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga ads sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin. Kahit ayaw ng advertiser sa mga topic namin, hindi kami umaasa sa ads. Suportan nyo ang nagpapalakad ng site. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita and gusto mong mapanood ang aming mga video na walang sensura at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Maaari mong i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel, kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.